Ang labis na nagmamahal ay handang lustayin ang lahat para lang maibalik sa Kanya ang Kanyang minamahal at ganyan ang Diyos. Nilustay niya ang lahat para tubusin tayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan. Sabi nila, ang taong ito'y nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Sinabi pa ni Jesus, may isang tao na may 2 anak na lalaki. Sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat niyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap. Namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan na mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama, samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At siya nagpa siyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala ngunit muling natagpuan. At sila nga'y nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Nang umuwi siya at malapit na sa bahay, narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, Bakit? Anong mayroon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakausapan, ngunit sumagot siya, Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit, nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo magsaya at magdiwang sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day
ay prodigal. Bago po tayo magpalalim sa ating pong refleksyon ngayong araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow, mag-subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganun din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like at follow na rin po ako sa Instagram at sa YouTube. Next week, ako po'y nandyan sa Goa, sa Camarines Sur para magbigay ng formation ng Lenten Recollection sa iba't ibang mga sektor at grupo ng local government unit. Kaya kung may mga followers po tayo dyan, sana magkaroon ng chance na magkita-kita po tayo. Mga kapatid, narinig po natin sa ating gospel today yung favorite parable natin, the parable of the prodigal son. At alam niyo po ba, sabi ng ilang mga Bible scholars, ito yung sentro ng buong Biblia. No? Sabi kapag nasunog daw yung buong Bible at naubos ang mga Bibles sa buong mundo at ma-save lang natin itong chapter 15 ng Gospel ni St. Luke, abay solve na tayo. Why? Because itong parable of the prodigal son encapsulates kung sino ang Diyos at kung sino tayo. Ito yung kwento in a story, no? Sa pamamagitan ng isang parable. Ito yung kwento ng pagliligtas. At ipinapakita rito kung gaano tayo kamahal ng Diyos na ating Ama. At ano yung kalooban ng Diyos. Kaya actually marami rin mga nagsasabi ng mga scholars, no, ng Biblia na this is not only about the prodigal son, pero actually ang pinapakita rito ay the prodigal father. Ano ba ibig sabihin ng prodigal? Yung lustay, no? Yung paglulustay. Yung pagwawaldas, no? Yung squandering, no? At bakit ito pinamagatang prodigal son is because he squandered, winaldas niya, nilustay niya yung kayamanan ng kanyang ama na ipinamana sa kanya. At saan niya nilustay? Sa mga walang kwentang bagay, sa masasamang babae, sa kanyang bisyo. Siguro, in a way, makikita natin yung ating sarili, mga kapatid. No? Na totoo naman, no? Yung pag-ibig ng Diyos sa atin, ito yung the greatest gift na ibinigay sa atin ng Diyos, yung kanyang pagmamahal. Ang daming blessings, ang daming graces, yung ating time, yung ating talents, and material and spiritual treasures. Pero kung ating titingnan, kung tayo magkakaroon ng inventory, saan ba natin ginagamit itong mga God-given gifts na meron tayo? Of course, maraming beses mapapansin natin na we are just squandering, nilulustay natin, winawaldas natin ang napakalaking biyayang kaloob sa atin ng Diyos. Lalong-lalo na yung buhay natin. Yung buhay, yung lakas, yung relasyon, yung ating pamilya, yung ating kaibigan, no, yung ating mga kakayanan na nasasayang sa mga walang kwentang bagay. Pero alam niyo po, that is a good interpretation of this story. Pero alam niyo, mayroon pang isang anggulo na magandang tingnan din natin. Makikita natin dito, itong prodigal son may pinagmanahan mana dun sa tatay. Pero magkaiba, of course, no? Kung itong anak, winaldas yung pag-ibig ng ama, winaldas yung yaman na ipinagkatiwala at ipinagkalob sa kanya. Alam nyo, we can also say, and we can see clearly dito sa ating gospel, na yung father dito sa kwento ay isa ring prodigal, waldas, no? Imagine, waldas siya kung magmahal. Grabe, wagas na wagas, no? Kinuha na yung parte, no? Ibuhay pa siya. You know, it's a way of saying, tatay, patay ka na para sa akin. Ibigay mo na sa akin yung kayamanan ko. Gusto ko nang magsarili, gusto ko nang makaalpas, gusto ko nang makawala sa iyo. Imagine that kind of insult, that kind of behavior na para bang itinuring ka ng patay.
Yung tatay, pwedeng talagang itakwil na yung anak eh. Pero what happened? It's the other way around. Pinalaya niya yung anak niya, binigyan niya ng kalayaan, binigyan niya kung anong hinihingi, yung property na hinihingi niya. Pero hindi natapos doon at hindi nagwakas doon yung pagmamahal ng ama. Imagine, everyday, sabi nga ng isang Bible scholar, siguro kung ipipinta ko yung itsura ng father na ito, mahaba yung leeg. Bakit? Mahaba yung leeg, kahihintay, katitingin doon sa kanyang anak para magbalik. Palaging nakatingin sa malayo at hinihintay yung pagbabalik ng anak. Sobrang magmahal. Waldas. Waldas kung magmahal itong ama na ito. At alam din natin, no, makita niya yung anak niya na naglustay, no, anong ginawa niya? Hindi niya hinintay na makarating muna ng bahay. Anong ginawa niya? Lumabas siya ng bahay at sinalubong niya yung kanyang anak, niyakap, no? At sinuotan ng singsing, ng panyapak at nilagyan ng balabal. Ito'y palatandaan ng pagbabalik ng dignidad bilang anak. Eh hindi naman yun ang hinihingi nitong batang ito eh. Ang hinihiling niya, ituring na lang siyang isa sa mga alila. Pero hindi iyon ang ibinigay ng kanyang ama. Ibinalik yung karangalan, yung dignidad bilang kanyang anak. Hindi ba't ganyan? Waldas kung magmahal. Tayo kabaliktaran eh. Tayo kuripot tayong magmahal. Madamot tayong magmahal. Madamot tayong magpatawad. Madamot tayong umunawa. Pero itong ama na ito, waldas. Todo bigay. Ano pa yung patunay? Yung isang anak na nagre-rebelde. Anong ginawa niya? Ayaw pumasok sa bahay. Anong ginawa ng ama? Lumabas din ng bahay. Para suyuin, amuin ang kanyang panganay na anak. Pero hindi ito pumasok. Nakita natin, ang ama gagawin ang lahat. Ang Diyos ibubuhos, ibibigay ang lahat. Ito yung pag-ibig na ubos, buhos, lubos at taos. God is so consistent na kapag nagmahal ang Diyos, todo-todo. Kaya nga mga kapatid, alam nyo, kung tayo nagdududa pa sa pag-ibig ng Diyos, ewan ko na lang. Sana this gospel will remind us kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Na huwag na nating pagdudahan yun. That anytime na pwede tayong bumalik sa Kanya at gustuhin nating bumalik sa Kanya, yayakapin niya tayo at ibabalik sa ating karangalan bilang Kanyang mga anak. Mga kapatid, kung winawaldas natin ang pag-ibig ng Diyos, darating ang panahon, marirealize natin yan at babalik din tayo sa Kanya. At huwag tayong matakot na bumalik sa Kanya. Kasi waldas din ang Ama. Waldas din ang Diyos kung magmahal. Ibibigay niya lahat sa atin. Yayakapin niya tayo at ibabalik sa Kanya. Huwag na nating pagdudahan yon. Huwag kang mag-alinlangan na anytime magbalik loob sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa iyong wagas na pagmamahal. Salamat sa iyong pagpapatawad sa tuwing na kami bumabalik sa iyo. Nawa, bigyan mo kami ng grasya, ng liwanag, tanglawan ng aming daan sa buhay na ito upang kami ay tunay na makabalik sa iyong puso at sa iyong buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen.